kung kayo ay hindi sanay na bumiyahe, mag-drive sa Metro Manila, hindi sanay sa traffic, at ganun magkalikot sa apps ipagsasabay mo, mahihirapan talaga kayo. Kung kayo ay baguhan o wala pa talagang experience pagdadrive ng 4 wheels at hawak ng apps, medyo mahirapan kayo. Yung driving skills mo, sabihin na natin 100% na. Kasi hindi biro ang pagdadrive sa Metro Manila. Hindi biro yung mga lugar na papasukin mo. Dust on my tongue, map burned a cold. My ghost stare through my soul. Boots beat the gravel like a war I once knew. Every border I cross, just a cut leading through. On this road of iron, I run my name. Every scar on the horizon glows like flame. If the world is a canyon, I'll scream till it cracks. On this road of iron, I never look back. Ano ulam? Cinco, did you eat na? Cinco, did you eat? No.
Close your eyes. Close your eyes. Biyahe na tayo ngayon. Kadalasan nagsisimula akong bumiyahe mga alas 9, alas 10 kaya. May mga araw na walang magandang booking na makuha. Maabot ako ng alas 12 alauna. Kung ngayon, hanggang alas 12 na nga, medyo tahimik na, wala na talagang traffic. Nakakuha tayo ngayon dito sa Pasig. Halos ganun ang araw-araw natin na ginagawa. Babantay ng bata kada umaga. Tapos si Nika kasi work from home, kaya okay lang magbantay. Pagka-out niya alas 10 ganyan, saka ako nakakasimula ng bumiyahe. Pero may araw talaga na hindi maganda yung booking. Depende nga kasi gabi nga lang tayo lumalabas, gabi lang tayo bumabiyahe. Kaya depende talaga. Pagka umaga madami, kaya mo makapag double book, triple book. Pero ngayon sa panahon to napansin ko medyo mababa yung fare ni rate. Kilala mo ba, ewan ko bakit parang lalo pang binabaan. Yung diesel hindi pa rin bumabalik sa dati, 80, 70, 70, 80 pa rin. Biyahe ko Thursday ng Sunday, minsan Sabado, Linggo lang. Depende sa lakad, wala. Sideline lang talaga tong Silala mo. Pasig tayo ulit. Easy talaga to, 24 hours. Lala mo ba? Okay ba Transportify ngayon? Medyo okay naman. Muntinlupa, Alabang. Mga mais to. 8 sako daw ng mais. Yan, alas 12 na natin ito na pick up. At nasa 750 lang. Pinausap ko na sana madagdagan kahit 100. Yun na yun, talaga sa diesel dahil napakamahal. Meron man lang tayong may uwi na 300, 400. Yun na yun. Pandagdag lang to ng ating pambili ng mga gastusin. So pag gumamit ka naman ng Waze at Google Maps sa Metro Manila, okay naman siya. Wala namang problema, parehas. Pero mag-ingat ka lang talaga sa sa ipapadaan ka niya sa mga eskinita. Dahil hindi pala kasya yung sasakyan, pang single na motor lang. Tapos yun, mas magandang gamitin yung Google Maps. Kasi si Waze talagang isusuksok ka niya sa mga eskinita eh. Kung tutuusin, maliit lang talaga ang Metro Manila. Kaya mo to ikutin ng isang gabi pag walang traffic Kaya mo to ikutin. Minsan may mabubukang Panorte, pa Bulacan, tapos baba ng Parizal, sabay tawid ng Alabang. Kaya mo lang ikutin yan. Katagalan, siguro 3 buwan, kalahating taon, makakabisado mo na tong Metro Manila.
Tulad nito, pinapadaan tayo ni Waze sa SLEX. Ngayong madaling araw, wala naman traffic. Hindi ko na idadaan sa SLEX para makatipid. Though pwede mo naman hingiin yung toll sa nag-book. Sisingilin mo sila. Pero mas maganda na yung para makatipid ka. Tapos hingi ka na lang ng tip. Sabihin mo na lang na pumapayag naman sila ng ganun. Unti lang diferensya. 2 minutes lang yung diferensya. Mag SLEX ka o kaya dito ka sa service road. Alabang na tayo. Sabi talaga stoplight dito. Dapat pinapatay na yung stoplight dito pag kulang sasakyan. Okay, dumating na tayo dito sa Abano Mais. Mabigat-bigat din pala to. Kahit 8 lang. Saan ba dadalhin yan, sir? Dito lang din sa Alabang yan? Dito lang din. Okay. Yun. So, okay na. Na-drop na natin. Mabilis lang talaga yung biyahe. Tapos, pag pick up tsaka drop. Ganun na kagandahan pagka gabi, madaling araw ka bumiyahe. Ang problema lang. Ang problema lang ngayon talaga hindi nagtaas ng rate. Tapos yun, yung diesel napakamahal. May malinis na labas na yung top up 600 ganoon. Tapos nagpa-add nga ako ng 100, hindi nasa 700. Tapos estimate ko nasa 300 ang diesel na nakonsumo ko dahil nga wala naman traffic. Smooth lang yung takbo natin. Pero yun, may malinis tayo mga 400. Ay, panggastos na tayo ngayong araw. Tiis-tiis na lang muna. Pagtiyagaan yung onting halaga. Tapos yun, hindi na rin tayo kakain sa dito sa labas. Diretso na uwi. Ganun talaga. Matutong mabaluktot pag maiksi ang kumot. Hanggang sabi nila. At least meron pa unti-unti. Hintayin lang natin matapos tong walang hiyang pagtaas ng gasolina. Hintayin lang natin matapos yung 2028. Mapalitan naman ng gobyerno. So pag sinabing Alabang, yung Alabang barangay lang yan. Marami kasing nalilito dyan. Alabang, tapos Muntinlupa. Yung Muntinlupa, yun yung syudad, yung city. Tapos yung Alabang, yun yung barangay. So yun yung pinaka maunlad at madaming mga building sa Muntinlupa. Nandun sa sa barangay Alabang. Daming nagsasabi na maganda nga ang kitaan kay Lalamove, Transportify o kahit sa mga Grab, ganyan, kay Move It. Pero kung kayo ay hindi sanay na bumiyahe, mag-drive sa Metro Manila, hindi sanay sa traffic at ganun magkalikot sa apps ipagsasabay mo, mahihirapan talaga kayo. Bakit ko nasabi na mahihirapan kayo kung kayo baguhan? Ito kasi sa ganitong trabaho, isipin mo 8 hours, 10 hours, 15 hours kang magmamaneho. Hindi biro yung mga eskinita na papasukin mo. Hindi lahat yan paulit-ulit sa isang araw. So unique, bago lahat ng biyahe mo, araw-araw yon. At kada booking mo, iba-iba yan.
may maluwang may maluwag na lugar, may mga eskinita na halos pagpasok mo doon wala kang mapagmamaneobrahan sa dulo. Lalabas ka doon sa eskinita na yun paatras. May mga ganon. Tapos magkakarga sila ng mga gamit nila, walang parking. So kaabala ka, nakaharang ka dun sa daan, tapos nagkakarga. Minsan naiinip na, kailangan mong iabante, atras, ganon yung mga senaryo. So doon pa lang sa driving, dapat yung driving skills mo sabihin na nating 100% na. Kasi hindi biro ang pagdadrive sa Metro Manila. Kaya kailangan nga professional yung driver's license mo dito. Kasi nga hindi biro yung mga lugar na papasukin mo. Dagdag mo pa dun yung sasakyan na dala mo kung malaki, kung L3 yan o van pa yan. Yun nga, isasabay mo din yung app, yung Lalamove app sa cellphone mo o sa Transportify. Habang nagmamaneho ka, nakatingin ka kung may magandang booking na pumasok, kasabay mo yun kakalikutin. Habang nagmamaneho ka, chinecheck mo, tapos o kaya kung may nakuha ka ng booking, nakikipag-communicate ka doon sa sa customer, tatawag ka o nakikipag-chat ka pa doon, magwe-waste ka or check mo sa Google Maps yung destination, yung pick up, tsaka yung drop off. Yun. So super super multitask talaga. Kaya may mga nakakausap ako na hindi sila nagtatagal sa sa ganito, sa kahit doon sa mga Grab. Doon pa lang sa ganun, pagdadrive, pagsasabay ng application, dagdag mo pa doon yung mga customer na hindi ko naman sinasabi na lahat kumbaga sinasabi ko lang kasi ngayon yung mga posible o negative na pwedeng mangyari. At everyday talaga meron naman, lalo na kung baguhan yung gagamit nung app na yun, yung application na yun, talagang minsan hindi kayo magkakaintindihan. Ay pagkakataon din kasi na minsan karamihan ang nagbo-book yung tauhan lang nila o yung tendera o kaya yung boy lang nila. Tapos hindi gaano alam yung mga details na itatanong mo. Kaya doon pa lang mahirapan ka ng makapag-communicate, makipag-usap doon sa customer. Na-experience ko pa nga tong na sa'yo yung isisisi yung katangahan na mga nagagawa nila. Example, hindi naikarga o nagkamali na kulang ng naikarga yung tauhan o yung boy. Tapos kalagitnaan, pagtawag mo dun sa drop off, meron palang kulang na naikarga. Tapos ang sasabihin, hindi ko daw naikarga, hindi mo daw naikarga. So yun yung isang nakaka-stress, hassle. So parang sa'yo isisisi nung pagkakamali ng boy. Mga ganong mga pangyayari. Kaya everyday talaga iba-ibang iba-ibang hassle ang gagawin mo. Ang isang disadvantage wala kang control sa presyo. Dahil si app, yung third person nga, si app lang o si Lalamove lang o si Transportify, sila ang nagbibigay ng presyo. Tapos may porsyento pa sila. Tapos yung gasolina din, hindi mo rin makokontrol ang pagtaas ng gasolina. Kaya no choice ka talaga. Doon pa lang sa dalawa, naiipit ka na sa gasolina mataas. Tapos yung presyo ng booking mababa. Talo ka na doon dahil kailangan mong kumayod pa, magdagdag ng sipag kayod para madagdagan yung onting kikitain mo. Mapapayo ko doon sa mga nagtatanong kung okay ba na kumuha ng bagong sasakyan, kaya ba na yung hulugan monthly. Para sa akin, kung hindi pa kayo sanay,
hindi pa kayo pamilyar sa ganitong klase ng trabaho, wag muna. Talagang sasakit yung ulo nyo at baka mamroblema pa kayo. Subukan nyo muna sa iba or drive muna kayo sa iba, ganun, maging driver muna kayo, i-try nyo muna. Mag-boundary muna kayo ng sasakyan, ganun, or may kakilala kayo na pwedeng mahiram na sasakyan, i-try nyo muna bago kayo kumuha na sasakyan brand new o bibili na second hand, kasi baka nga hindi rin kayo tumagal, di ba? Hindi nga naman biro yung ganitong ganitong hanap buhay. Pero kung willing ka naman na matuto at gustong gusto mo talaga, pagtiyagaan mo, mga ilang buwan matututo ka rin naman. Isipin mo, aabot ng 20,000 yung hulugan mo monthly. Diyan naglalaro yan 5 years. Isipin mo yon, 5 taon mong bubunuin yung 20,000 kada buwan. Iba pang mga gastusin, mga biglang magkakasakit, di ba? Kaya kung ikaw lang ang magbubuno no monthly mo, tapos sa'yo lang din naasa yung pamilya mo doon sa kikitain mo na yun, medyo negative, may hirapan ka. Pag wala na ako nakukuhang biyahe, mga alas 3:30 yan, uuwi na ako para sure na para hingal lang. Wala na akong makuhang biyahe, uwi na ako noon kasi ayoko na maabutan ng alas 5. Yan, nagsisimula na yung rush hour niyan. Bale, nag-ano na yung mga sasakyan. Dumarami na yung mga sasakyan. Matutulog na tayo. Pahinga, maliligo, tulog. Tapos yun, bantay uli bukas. Tapos biyahe ulit. Panoorin nyo po yung ibang video, series na to. Itong cargo series na to. Baka yung mga tanong nyo, naipaliwanag o nasagot ko na rin yung mga tanong nyo doon sa mga nakaraang video. And salamat mga amigo. See you po sa next vlog.